Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ng PGMA na nagtangka daw tumakas palabas ng bansa si Martin Romualdez. Okay, i-advertise ko muna, no. Meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Dito kayo mag-order 0916-90-00997. Ulitin ko, 0916-90-00997. Limited po ang stock, first come, first serve basis. Hindi po ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil napakasustansya. Gusto ko lang din matulungan ang mga cacao farmers sa Bukidnon para maibenta ang kanilang sikwati o tablia. Okay, update ko kayo sa fund drive natin para sa Brave 18 Marines. Meron na po tayong naipon itong part 2 part 2 ito. 40,000 nang naipon sa part 2. Yung part 1 nakapagpadala na tayo ng 250,000 pesos. Okay, sa mga gustong magpadala, ito yung GCash number. Oh, sorry. Yan. 0966-265-8480. Ulitin ko. 0966-265-8480. Ang pangalan is Ivan Henry Sibog. Evan Echo Victor Alpha November. Okay, ito. Post ng Peanut Gallery Media Network. Romualdez paid parrot, attorney Elaine Atienza said her client is ready to face any complaint against him by the Ombudsman. The statement was made after the nationally disgraced former House Speaker was caught lying again as new reports from authorities revealed that Romualdez tried to violate his precautionary hold departure order by recently attempting to flee the country again. Dito ako medyo nag-alala yung attempting to flee the country again. Is this true? Binabasa ko lang ang post ng PGMA na I don't know ano yung source nila na nagtangkang tumakas. Kailang lumalabas na hindi siya nakatakas. Okay. Yung pagsampa ng additional complaint affidavit sa Ombudsman, may nauna ng affidavit mga 3 or 4 months ago. Sinampa ng mga Ombudsman Special Investigators, Special Panel of Investigators, complaint for preliminary investigation. That was 4 months ago. Ngayon, kahapon nagsampa na naman ng supplemental affidavit. Ano? Talaga bang totohanan? Totohanan itong effort ng Ombudsman o Marcos Jr. Administration na panagutin na si Martin Romualdez? Well, nung na-issuehan siya ng pre-departure hold precautionary hold departure order at na-freeze ang kanyang accounts, parang naniwala ako nung una. But right now, wala na akong paniniwala. Personal opinion ko lang ito. Drama lang nila. Pang script sa SONA. Para may maipagmayabang ang Pangulo sa Lunes na yan na, gumugulong ng hustisya kay Martin Romualdez. Nandun na ang complaint sa Ombudsman. It's just a matter of time. Anong sabi ni Boying? Last week ba yun? We are close to filing. Yan ang sabi niya. Konting konting refinement na lang, isasampa na natin ang
kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pero ngayon, supplemental affidavit for preliminary investigation. Ano yung close to filing? Pati itong bali-balita na nagtangka siyang tumakas, hindi rin ako naniniwala. Part of the script yan. Para lang palabasin na seryoso ang administrasyong ito para tugisin o panagutin si Romualdez. Maalala ko si Atty. Vic Rodriguez sa isang interview. Tinanong siya, Atty. Vic, kayo pa ang executive secretary noong na-appoint si Amina Pangandaman as secretary ng budget? Sabi na Atty. Vic, wala akong kinalaman dyan. Si Martin Romualdez ang nag-recommend sa kanya. Dumiritso siya sa Pangulo at pumayag naman ang Pangulo na i-appoint si Amina Pangandaman as DBM Secretary. Ako, Executive Secretary lang ako, nagdesisyon naman ang Pangulo na natanggapin o i-appoint, yun na yun. Tapos nung na-corner na sila, naipit na, biglang nag-resign si Amina Pangandaman. Tapos walang investigasyon, di man lang pinatawag ni Ping Lacson. Ngayon, Pangandaman, in-appoint na naman sa isang napakataas na posisyon. CEO ng Almana Islamic Bank. Wow! So, wala. Huwag tayong paluloko itong drama-drama nila na seryoso ang administrasyong ito sa pagpanagot sa magnanakaw sa kaban ng bayan. Ako, hindi talaga ako naniniwala. Lahat ito, parte lang, script sa kanilang zona sa Lunis. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Fortress, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gyud ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig ko ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Naglo 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman call sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun yung natabang para sa ako
Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.